Isama ka. Good day everyone and welcome to my channel. Sa vlog na ito, tuturo ko sa inyo kung paano magsulat sa ledger. Okay? Ang tawag po doon ay sorting o posting. Sorting kasi pag bubukod-bukod rin natin yung account doon, lalagyan natin siya ng tigi-tigisang page. At saka posting kasi yung monthly tayo magsusulat doon. Kunyari, yung mga nasulat natin sa cash receipts books at saka cash disbursement book, monthly natin ililipat sa ledger. So, bali, kukwentahin natin siya 1 month, tapos 2 monthly ang lipat. Okay, ganun. So, nakahanda na yung mga examples ko para mali sa aking pagkapaliwanag kung paano nyo gagawin yung pagpo-post sa ledger. Ayan, at saka sasabihin ko rin dito yung mga pwede nyong gawin para hindi kayo maiwasan yung pagkakamali. Ayan, kasi syempre yung libro natin is pinatatakan niyo yan. So para maiwasan natin yung magkamali tayo, magkaroon tayo ng mga erasures, mga ganong mga bagay. So ilalagay kasi dula tapos mga examples na para hindi nyo lang basta magsusulat, para maintindihan nyo rin yung gagawin nyo sa ledger. Okay? So, ano nga ba yung ledger? Ledger. Ayan. Saan ba nabibili yung mga yan? Nabibili ito sa National Bookstore. Tapos, sa kanya patatakan sa BAR o kaya doon mismo sa BAR pwede kayong bumili. Okay? So, diretso na tayo sa libro. Okay? Okay, ito muna yung yung harap ng libro. Okay? Ito syempre yung ledger, tapos ito yung harap ng libro. Nakita niyo ba yung mga letters diyan? So, ang gagawin, bakit may mga letters dito? Kasi syempre maraming pages tong loob. Tapos ang silbi nito is maglalagay kayo dito ng ng page. Tatanda nyo. Kunyari, lagay nyo dito. Yung iba kunyari sa letter C, doon yung nilalagay lahat ng page ng cash. O, ganun. O kaya po pwede naman dito na sa isang letter A. Kung ano yung mabuksan yung unang libro, kunyari cash, page, ganun. Para tandaan nyo saan nyo hahanapin yung mga accounts na nabuksan nyo. So, kayo na bahala kung paano nyo papormahan yung page nyo, kung paano nyo madadali mahanap yung accounts na kailangan ninyo. Yan, yung silbi niyan. Tapos, sa susunod na page, tapos yung mga letters na yan, dito dinalagay yung tatak ng ng subgaling sa BAR. Yan. Tapos sunod. Okay. Okay. Tapos sa susunod saka kayo gagawa ng account. Okay? Kung ano yung nabuksan nyo na accounts. Okay? Ano ba yung halimbawa? Halimbawa ng accounts. Ayan. Ito punta natin tong cash disbursement book. Buksan yung account. Itong mga account na andito. Cash, withholding tax, tapos mga SSS, gano'n. So, lalagyan nyo ng bawat page. Kung gusto nyo SSS, pag-ibig, at saka yung sa PhilHealth, gusto nyo tigig-isang page, nasa inyo. Lalagyan nyo siya ng tigig-isang page. So, para alam nyo na kung para kitang-kita nyo yung yung mga nagastos nyo doon. O kung gusto nyo, nasa inyo na kung gusto nyo pagsamahin nyo isang page. Taxes and licenses, ganyan. Tapos, meal expense. Tapos, itong inventories. Inventories, maganda to isang page kasi sa isang taon marami kayong syempre para maganda to nakabukod siya ng page, isang page siya. Tapos utility expense, kung gusto niyo rin bukod-bukod yung water, tapos electricity, tapos yung wifi nyo nasa inyo, o kaya pwede niyo isama sa isang page na lang. Tapos salary, okay, salary nyo, syempre kung gusto niya sa inyo yan, kunyari rent, isang page din yan, maganda isang page to. Tapos yung drawing, yung naglabas kayo ng pera sa kung anong tinanggal ng owner sa business, isang page to, maganda rin. Tapos yung loans, yung drawing, pwede na to sa isang page kasama ng capital. Pero sa inyo pwedeng ibukod din siya. Kasi ang katapat nito is yung capital at saka drawing eh. Yung capital is yung nasa siya, yung mga dinagdag nyo sa kabilang side, tapos sa kabilang side yung drawing yung nilabas ninyo. So, pwede na to sa isang page.
So, loans payable, okay. So, isang page. So, bali kayo yung mag-i-save kung mas maganda kung hindi ko malito kayo, tigi-tigi isang page, walang problema rin naman. Ayan, cash. Dito sa cash receipts book naman to, example, meron din siyang cash. Sa cash receipts book, mga debit, ibig sabihin pumasok na cash. Tapos yung sa cash disbursement book, merong yung cash, ito yung mga lumabas, mga binayaran natin. So, isang page lang siya. Basta may nakabukas ka na ng page ng cash, isa lang yan, hindi mo na uulitin. Ayan, gets nyo ba ibig sabihin? Kunyari, nakita nyo dito yung capital is credit, tapos yung drawing is debit. No, so kahit pwede na siya isang page lang. Kasi yun lang yung kabaligtaran niyan eh. Naglagay ng capital ka, tapos ito nag-drawing, naglabas ka ng capital. Okay? So, yun nasa inyo. Binibigyan ko lang kayo ng idea how to do it. Tapos yung, kunyari, meron kayong physical store, tapos meron kayong, Lazada, meron kayong Shopee. Kung gusto nyo, tigi-tigi isang page siya. Para kita nyo yung benta nyo. Yun. So, mas maganda may tigi-tigi isang page. Pero, yung nito, yung sa isang page na to is yung RTS, return to sender. Yung mga ni-return, mga binalik sa cash, sa nyo. Kahit isang page lang siya. Okay, yun yung niya. Kasi yung credit yung mga credit yung benta nyo, tapos debit yung yung bumalik sa yung return, sales return. Okay? So kahit na isang page lang to. Okay. Okay, tapos may mga example pa rin ako. Tapos pwede na rin isang page kung meron kayong sa cash receipts book at cash disbursement book. Sabi mabubuksan yung account doon, tig-tig isang page. Tapos sa cash sa journal din, ibubuksan kayong accounts doon. Ipakita ko sa inyo now. Ayan. Masyadong maliwanag. Masyadong maliwanag. So, ganyan na. So, ito yung mga non-cash transactions. Ayan. Drawing, inventories. So, kunyari, may nabuksan na kayo inventories. Siyempre, bumili kayo, di ba? Tapos may inventories na hindi nyo kailangang bukas ng accounts na to. Bukas na yung account na yun. Tapos yung mga example ko dito, kunyari meron kayong house and lot as warehouse nyo. Capital, isang lang to, isang page to. Isang pahay. isang ganyan, isang kapel. Tapos meron pa dito amortization expense at saka accumulated amortization. Pwede na to isang page. Ayan, kasi kung amortization expense nyo is yung debit side mo, tapos yung accumulated amortization sa credit side. So, kahit isang page na lang siya. Service vehicle, ayan. Tapos yung cash, ayun, syempre. So, pwedeng pupunta tayo may sa para maintindihan ninyo. Kung nakabukas na kayo, kasi pwede rin naman meron kayong pinasok. Kasi ang inflow natin is yung pasok ng cash is dun sa cash receipts book. At saka yung outflow is sa cash disbursement book. So, pwede rin naman nakapagpasok kayo sa journal ng cash. Ayan. Dito siya manggagaling sa sa journal. Okay. Depreciation expense, accumulated depreciation. So, isang page lang din tong kung meron kayong depreciation expense at saka amortization expense dito. Tsaka yung account receivable. So, kapag hindi kayo, pwedeng tigi-tigi isang page. Ayan. Ito is, gawin yung, tigi isang page tong dalawa. So, ayun. Okay, kunyari, ito nagbukas kayo ng page ng, kunyari, benta nyo ng Shopee. So, sa kabila yung sales nyo, tapos sa kabila yung returns. Bali, ganyan ang mangyayari. Ayan. Tapos, napakita ko sa inyo kung paano din siya ginagawa. So, ayan, bali, ganito yung mangyayari dyan. Kunyari, ito yung books nyo, ito yung page ng inyong cash. Okay? Ito yung page ng inyong cash. Ayan, cash, tapos
Kasi syempre monthly yung ano natin, monthly kayo maglalagay dito sa magpo-post sa inyong ledger. Kunyari January 30, katapusan. February 28, ganyan yung ano. Syempre kung may pinasok ka dito sa cash receipts book, meron ka din dapat sa cash disbursement book. Pero po pwede, ito, ang ibig sabihin ng description nito kung saan mo kinuha, to. Okay? Kanya, date, description muna tayo. Tapos R. Ano ibig sabihin ng R? Reference. Okay? Reference number. Ibig sabihin, yung page ng cash receipts book. Kunyari, kung sa cash disbursement book ba, page ng, kung saan mong page kinuha. So, bali wala siyang mga page to, kaya maglalagay kayo ng page. Paala kayo kung saan nyo, para alam nyo kung saan galing, saang libro, sa anong page. Ito yung reference. Okay, bali ganti yung gusto ko maging yung forma ng ko para matandaan ko kung saang page. Pero nasa inyo kung paano nyo patatandaan. Okay? Pwedeng hindi sa cash receipts book, pwedeng sa journal to kukunin. Kung sa journal, syempre sa journal to. Journal, tapos page ng journal. Ayan. Tapos ayan ang mangyayari. Tapos ito nga yung inflow, tapos ito yung outflow. Ayan. So, binilaglagay lang ako ng mga number dito. Kunyari yung mga number. Tapos, ang gagawin nyo, pagdating ng, kunyari, gagawin na kayo ng, mag-i-close nyo na. O kaya, gagawa kayo ng financial statement, i-add na to. Yung mga inflow at saka outflow. Tapos, i-minus. Kukunin nyo yung, ayan, add. Tapos, add din to. Tapos, i-minus nyo yung dalawa. Kung sino yung mas lamang, kung sino yung mas malaking value, doon yung itatapat yung sagot. Ayan. Tapos, kapag nalagyan nyo ng sagot, lalagyan ng double line, tapos peso sign. Dapat nga dito may peso sign din sa unang number. Peso sign. Para alam nyo, peso siya. Tapos, ayan. Lalagyan ng peso sign sa dulo. Bali, ganito ang mangyayari. Ano ba ang pwede kong sa inyo? Para matandaan ninyo. Okay. Basta ganyan. Bala na kayo papaano lalagyan ng page. Kung saan nyo lalagyan. Kung pwedeng sa may ibandang dulo dito, lagyan nyo page. Kung anong page. O kaya sa may gitna. Para matatandaan nyo. At saka, okay, mamaya na siguro yun. Ayan. Ito, isang page para sa inyong non-current asset. Nagbigay ako ng mga example dito kung paano gagawin nyo. Kasi, hindi naman to gagalaw. Gagalaw lang siya kung ibenta natin yung asset nyo. Kunyari, meron kayong printer. Kunyari, meron kayong bayad lupa. O kaya kung ilalagay nyo dito. Okay, paniwanag ko sa inyo kung bakit ganito. Okay. Kunyari, ito yung date. Siyempre, may date. Pag nyo kalilimutan, lagi dapat may date. May reference number kung sa journal ba siya galing. Kunyari, ito yung page ng journal. Journal 1, page 1. Journal page 2. Ayan. So, ito yung presyo. Ayan. Debit kasi nagkaroon tayo nito. Okay? Kung nadadagdagan, i-debit mo siya. Kung mawawasan, mawawala siya, dito siya mapupunta. Kaya pwede na sa isang page lang ang mga non-current asset nyo. Okay? Okay, printer nga ito. Kasi yung printer, ayan, nilagyan ko ng MD, ibig sabihin na monthly depreciation. Kasi dinidepreciate nga natin siya, di ba? So, ang monthly depreciation is 672. Nilagyan ko ng para hindi matatandaan ko, just in case mag-closing na tayo ng libro, kunya tapos ng isang taon, sa susunod na taon na, pag nilipat ko siya sa susunod na taon, tanda ko pagkano pa rin monthly depreciation niya. So, kaya ako nilagyan yan. Nasa atin yung ang importante, hindi nyo makakalimutan, alam nyo yung ginagawa ninyo dito sa libro. Ayun. Kunyari, house and lot, intangible asset. Ito yung example ko dun sa journal na intangible asset. Sabihin yung siya, asset ko siya at the same time, liabilities. Yung liabilities ko, syempre nasa siya, sa loans payable siya nakalagay. Tapos dito siya, hindi na ito magagalaw. Okay, wala siyang monthly depreciation. Okay, so susunod na example ko, kunyari, meron kayong service vehicle. Diba sinabi ko na doon, kapag titingnan niyo yung non-current asset nyo kung may salvage value o kung pwede nyo ba siya ibenta. Okay, service vehicle, salvage value niya is 50,000. Okay, meron siyang 50,000 na salvage value. Tapos, ito service vehicle pa rin, meron siyang monthly depreciation na 5,000 per month.
ang presyo na is 300,000. Ito yung i-depreciate natin monthly. Kumbaga, ang presyo na talaga ng service vehicle is 350, pero binukod ko na, lilinaw ko na yung service value is 50,000, kaya hindi siya i-depreciate. Ito lang i-depreciate natin. Ayan. So, kunyari, meron kayong warehouse. Kunyari, siyempre, yung warehouse nyo, ang presyo nun is 1 million. Example lang. Siyempre, ang tawag kasi sa warehouse, o kaya sa bahay, house and lot, residual value. Kunyari, kabili kayo ng bahay at lupa. Residual value. Pero, pareho lang din siya ng salvage value. Isa lang din yan. Pwede rin salvage value ilagay nyo dito. Okay? Kunyari, 1 million siya. Ang feeling ko, syempre yung lupa, hindi naman yun maluluma. Yung bahay lang. So, ang tansya ko is 500,000 ang presyo niya, yung residual value niya. Tapos, syempre, kung yung bahay maluluma siya, nilagay ko tansya ko magagamit ko siya for 10 years. Nilagyan ko na rin ng taon dito para malinaw sa akin. Para kung sakaling malilipat ko nga sa susunod na taon sa susunod na page niya. 10 years ang monthly depreciation niya. Tapos ito, yung 500,000, yung kalating milyon, yun yung monthly depreciation natin siya ng 4,166.7. O, ayan. Tapos na. Malinaw na sa inyo. Ano ba? Ipakita ko sa inyo yung ayan. Amortization expense, accumulated amortization. Kumaga, yan, dito sa kabila siya, nilagay ko amortization expense, house and lot. Kung meron kayong, marami kayong mga bahay, may warehouse kayo, syempre, kalalagyan nyo na lang house and lot para malinaw sa inyo. Kung ano yung ina-amortization ninyo. Ganyan. Tapos dito, accumulated amortization. So, template, ano lang siya, 2525 din yan. Diba? Pagka nag-antay amortization expense, 2,500. Accumulated amortization, 2,500. Siyempre, balance, zero lang yun. Zero ang ano niyan kapag tinotal mo yan. Kung kukwentahin mo lang, ibilangin mo, tapos sa susunod na taon, iabawas mo siya. Hindi mo ito iabawas pala. Amortization to eh. Next year, hindi mo talaga magagalaw. Kung yung presyo ng kinuha mong bahay ng house and lot is gumalaw siya, saka mo lang gabaguhin yung presyo nun. But ito, for lang kung magkano yung expenses natin para sa amortization. Ayan. Para meron tayong, ito yung ginastos natin para dito. Okay? Tapos, ang susunod naman is depreciation. Ito yung mayari. Kasi, di ba, nakita nyo example ko kanina is pay printer, merong, dyan, service vehicle, meron ding warehouse. Kunyari, yan yung tatlo na kailangan natin i-depreciate natin. Ang mayayari dyan, pwede na siya sa isang books lang, sa isang pahina. Ayan, depreciation expense, accumulated depreciation. Siyempre, kunyari, isang beses, anong petsa mo siya isinusulatan dito. Ayan, depreciation expense, printer. Okay, lagyan nyo na kaya DE na lang. Depreciation expense, printer. Ayan. Kung dito kasi sinusulat sa journal. So, journal, page 1. Ito yung depreciation expense niya. Tapos, accumulated depreciation niya is 672, journal 1. Siyempre, pareho dapat ng page niya. Dahil doon sinulat yun eh. Kung saang page mo kinuha. Okay? Tapos, sunod is service vehicle. Depreciation expense, service vehicle. Journal 1 din. Tapos, 5,000. Tapos, yung date din. Tapos, accumulated depreciation. Ayan. Parang ganon. Ang mangyari, warehouse. Susunod yung isang warehouse mo, may depreciation expense din siya, ganyan. So, bilangin mo na lang siya, di ba, pagka So, ganyan ang mangyayari kung marami kang dine-depreciate. Ito yung example. Ayan. So, kahit hindi mo na ito kahit hindi mo na ito i-equal, ibilangin mo na lang kung magkano na. Kung ito yung, kunyari, ito, bibilangin mo na lang. Tapos may tandaan na rin tayo doon sa may kabila. Bibilangin nyo na lang kung ilang buwan na ba yung lumipas. Para ibabawas nyo lang, pag nilipat nyo sa kabilang libro, yung magkano na ba yung nabawas sa value ng inyong asset, ng inyong non-current asset. Ayan. So, sana malinaw sa inyo. Sana meron kayo ng idea kung paano ang gagawin nyo sa inyong ledger. So, ayan. Sa totoo lang,
itong sasabihin ko, madadagdagan ko sasabihin kasi kung bakit nakahiwalay yung non-current asset. Ayan. Kasi pag gumawa kayo ng financial statement, ang kukwentahin lang natin yung current asset, current liabilities, tapos para malaman yung equity. Tapos nakabukod yung mga, kung magkano na ba yung presyo ng inyong non-current asset, tapos yung halaga ng inyong non-current liabilities, nakabukod yun. Tapos fixed asset, tapos yung salvage, pwede mo yung salvage value tsaka residual as your fixed asset. So, nasa inyo kung ang gagawin nyo ay residual value, ganon, ng inyong asset. So, nakabukod yon. Kaya, nakabukod din siya ng page. Okay? Ang problema nyo naman dito, guys, sa katotohanan, is nakakalito. Nakakalito minsan ang problema na dito kapag naglilipat na kayo. Pwedeng dumoble yung ililipat nyo. So, ang gagawin nyo, magkaroon kayo ng tanda para matandaan nyo na ilipat nyo na ba itong sa cash receipt na to, na ilipat nyo na ba sa ledger. Yung sa cash disbursement to, na ilipat nyo ba sa ledger. Tapos, tandaan nyo, kung naka-credit siya, credit din siya pag nilipat sa ledger. Kung nasa debit siya, debit din siya sa ledger. So, minsan, pagod ka, tapos malilito ka. Ayan. So, pwede nyo gawin is lapis muna gamitin nyo. Parang uburan mo siya just in case na mayroong mali. Lapis muna ang gagamitin sa ledger. Okay? Para gumawa kayo ng balance sheet. Kung hindi balance, may mali, pwede nyo baguhin. At least hindi medyo burara yung ledger, hindi maraming erasure. At saka, kasi pinaano nga natin to, pinatatakan. So, yun ang pwede nyong maging problema at pwede nyong maiwasan sa pagsusulat sa ledger. Ayan. So, yung mga tips ko lang. Kasi yun naman talaga iba pwedeng mangyari. Kung sakaling magkaroon kayo ng mali, okay, kailangan nyo i-adjust kasi parang nagkamali kayo ng account title na ginamit. So, meron ako example doon sa journal na vlog ko kung paano yung gagawin nyo. Kailangan nyo lagyan ng, kunyari may mali ka rin na isulat doon, ba't hindi tugma, nagkamali ka sa account title, nagkamali ka sa presyo, lalagay nyo ng explanation sa journal, bago nyo iayos sa ledger. Ayan, babaguhin sa journal, tapos may explanation kung ano nangyari. Ayan, para malinaw sa'yo, kasi pag nagbayad tayo ng tax, hindi naman talaga papakita yung mga books of account. Kayo na bahala. Makikitingnan lang yan, i-review lang yan kung sakaling maaroon kayo ng i-audit kayo. Kung sakaling i-audit kayo ng BIR. So, pag in-audit kayo, syempre, meron dapat explanation, malinaw kung ano nangyari, para maalala mo rin, para, syempre, maipagtanggol mo yung anong nangyari doon. Wala kang ginawang, hindi mo hinokus-focus, kaso, hindi intentional na gusto mong na binago mo yung presyo, mga ganun. So, kaya ang paliwanag nyo is lagi sa journal kung sakaling magkakamali. Yon. Yon. At sana naintindihan ninyo at sana naging malinaw at sana nakatulong ang vlog na ito. Lalo na sa mga kagaya ko, di ba? Suddenly, bigla na lang, hindi suddenly, kailangan nating matutong mag-bookkeeping at saka ayan, kung paano natin gagawin yan sa ating sarili, di ba? Kung wala naman tayong pambayad ng bookkeeper at saka accountant, at saka mas maganda alam mo na rin talaga sa sarili mo kung ikaw ay may business. Dahil hindi mo naman talaga mai-rely sa bookkeeper yan. Baka mali din ang ginagawa niya. E di naloko na yung tax. Di ba? Ikaw mag-penalty, ikaw mag-abayad na owner. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. Sana nakatulong and hanggang sa susunod. Bye-bye.